Mga sanggay, papaano nga ba mangyayari ang second coming ng ating Panginoong Hesus? Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel at syempre sa Facebook. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-subscribe nyo na para lagi po kayong updated sa mga ganitong klaseng topic, kapupulutan po ng kaalaman at aral. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So maganda pag-usapan to mga sangkay, itong patungkol po kung paano po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Paano ito mangyayari? Ngayon, kung pag-aaralan po natin ang Biblia, ang second coming ni Jesus ay kasama po yung mga anghel at ang church. Ito po ay after na mga sangkay ng rapture. So magra-rapture po muna, kukunin po yung church, which is tayo po mga naglilingkod sa ating Panginoon. And after that, bababa po siya mga sangkay mula sa langit, papunta po sa Israel. Yun po yung second coming sa araw po ng Battle of Armageddon. Ngayon mga sangkay, ano ba ang dinescribe ng Bible sa kanyang pagbabalik? Eto. Makikita sa Biblia, sa Revelation chapter 19, verse 12 hanggang 13, ang detalye mga sangkay. Eyes like flames of fire. Makikita po, ito po mga sangkay, yan po ang makikita ninyo. Ito ay gawa lamang po ng imahinasyon itong drawing. Pero kung babasahin po natin sa Biblia, halos mas malala pa po ang makikita natin sa tunay na pagbaba ng Diyos sa hinaharap. Eyes like flames of fire. Nag-aapoy yung mata. Many crowns. Marami po siyang mga korona. Robe deep in blood. Ayan po mga sangkay. This is how Jesus returns. Ayon mo sa Bible. Behind him, sabi naman po dito, mga sang sa Book of Revelation chapter 19, verse 14, behind him, ito yung nasa likod niya. Ang nasa likuran niya, armies of heaven follow on white horses. No enemy on earth can stand. Ito po mga sangkay ay araw po ng Battle of Armageddon. Isipin nyo kung gaano ka nakakatakot yan, mga sangkay, kung hindi ka makakasama sa rapture. Pagbaba ng ating Panginoong Hesus, kasama po niya mga sangkay, yung kanyang armies. Hindi lamang po sinabing mga angels, kundi ito po ay mga mandirigma sa kalangitan. Bakit may kasama sa mga mandirigma? Kasi ang mundo nun, mga sangkay, with Antichrist, ay nag-aaklas laban po sa Diyos. At dinudurog po nila ang Israel at that time. Mga sangkay. For now, baka sabihin nyo, ang Israel ngayon, bakit ganun? Ang sama-sama. Guys, ang Israel talagang ngayon ay nasa point na marami sa kanila ay naliligaw. Kasi sinabi na po yun sa Book of Romans na dahil po sa kanilang mga kalikuan, pansamantala silang binulag at ginawang bingi ng ating Panginoong Hesus. Dahil po sa kanilang mga kasalanan. No? Pero darating at darating ang pa rin ang panahon na bababa ang Diyos para iligtas sila. Kasi may covenant with Abraham ang ating Panginoon. Kasama itong bayan ng Diyos. Mapapasana all ka na lang talaga no? Sa kalagayan ng Israel. Sa kabila po ng kalikuan nila, talagang may blessing pa rin po sa kanila in the future. Pero matindi po yung kanilang pagdadaanan. Ayun nga lang. So naka-record po, behind him, nasa likuran po niya mga sangkay with his armies of heaven. Grabe, no? Mga angels po ito, mga sangkay, na may mga kapangyarihan na hindi kakayanin ni Antikristo at ng puwersa ng kadiliman. Philippians chapter 2 says, every knee will bow and every tongue will confess, whether they want or not. Grabe ito mga sangkay. Grabe ang Biblia, no? Lahat talaga ng nilalang mga sangkay, gustuhin mo man o hindi, kailangan mong lumuhod kay Jesus. That at the name of Jesus, every knee will bow, ayon mo sa Bible.
in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus is Lord. So ganito po katindi mga sangkay ang mangyayari. Lahat sila, lahat tayo mga sangkay. Kahit kung may mga nilalang pa sa ibang dako mga sangkay, lahat ng nilalang ay luluhod ayon po sa Bible sa ating Panginoon. Every person will one day bow before Him. The only question is, will you do it now or then? Yun ang tanong mga sangkay. Kasi dadating po talaga ang isang araw na kahit gaano kasama ng mundo, lahat ng yan kikilalanin si Jesus bilang Panginoon. Walang magagawa ang anumang puwersa ng kadiliman. Because He is God. He created the universe. He created all things. He created lahat ng mga bagay, lahat ng mga nilalang. Lahat ng planeta, nilikha niya. Walang kalaban-laban ng kaaway. Kaya lahat ng yan, mga sangkay, yung kaaway ng church, lahat ng yan luluhod kay Jesus. Every knee will bow. Ganyan po katindi. He came first as a servant to give you a chance to Him. Naalala niyo yan mga sangkay, kung paano po tayo niligtas ng ating Panginoon. Pumunta siya dito bilang isang servant hanggang sa ipinako. Pero nabuhay muli mga sangkay. Ang paraan yan, o ang proseso na yan, para bigyan po tayo ng chance na maligtas. Kasi lahat po tayo papunta sa hell. No. Lahat po tayo ay pupunta sa impyerno. Dahil lahat tayo ay bihag ng sumpa mula kay Satan. But when Jesus came, died on the cross, and resurrect, nung nabuhay ang ating Panginoon, doon nagsimula ang kaligtasan sa atin. Ngayon, may chance ang lahat na maglingkod. Lahat tayo, mga sangkay, meron po tayong chance na maglingkod sa ating Panginoon. Ang tanong lang, willing ka ba na maglingkod sa ating Panginoon? Tandaan po natin, we're living in the last days. No? Nandito po tayo ngayon sa huling mga panahon that we can see na ang mundo ay pasama ng pasama. And the only hope is Jesus, at ginagamit po niya yung church bilang instrumento ng kaligtasan. When Jesus returns, He will not come as a lamb. Revelation describes what He will look like, and it is terrifying. Grabe, no? Nung una, pumunta siya dito bilang maamo, pero sa kanyang pagbabalik, mga sangkay, talagang siya na ay Diyos, nakatatakutan ng marami. The first time Jesus entered Jerusalem, He rode a humble donkey. Diba? He was mocked, rejected, and crucified. Revelation chapter 19, verse 11 describes His return on a white horse. Ito na yung second coming. A symbol of conquest and total victory. His eyes like flames of fire, many crowns on head. His robe dipped in blood, a sharp word proceeding from His mouth. On His robe, may nakasulat, mga sangkay, King of Kings and Lord of Lords. Yun yung nakasulat, mga sangkay, sa kanyang robe. Grabe, no? Imagine, mga sangkay, kung gaano ka nakakatakot yan. Makita mo yung King of Kings and Lord of Lords. Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Panginoon ng mga Panginoon. Behind Him, the armies of heaven on white horses, clothed in fine linen, white and clean, an army so vast no human force has ever come close to matching it. Exactly. Wala po talaga makakapantay. Kaya, mga sangkay, bago po mangyari ang rapture at second coming ni Jesus, we have to be ready. Not just for one day, but every day.
dapat magsumikapan po natin ng salvation na ipinagkaloob po sa atin. That each day, we live for Jesus. Each day, we live for God. We live for kingdom. Everything, lahat para sa Panginoon. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Dahil lahat ng bagay sa mundong ito ay mawawala. Kailangan po natin maghanda spiritually. Kasi nakikita po natin ngayon, mga sangkay, grabe na kasama ang mundo. At lahat ng mga propesiya, natupad na, mga sangkay, maliban po sa mga malalaking events sa Bible na napropesiya, like rapture, tribulation, paglabas ni Antichrist, di ba? Gog and Magog battle of Armageddon, second coming of Jesus, millennial reign, at marami pa pong iba na nasa mga final prophecy na. Alright? Well, what is your opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.